Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at pagtitiwala? Halina't pakinggan natin ang isang salaysay na magpapatunay na kung minsan, ang pinakaperpektong larawan ay siyang nagtatago ng pinakamadilim na katotohanan. Sabi nila, sa social media, lahat pwedeng maging perpekto. Isang masayang pamilya, isang matagumpay na karera, isang mapagmahal na asawa. Ngunit paano kung ang lahat ng ito ay isa lamang entablado? At sa isang iglap, ang telon ay babagsak at lalabas ang karimari-marim na sikretong matagal nang itinatago. Ito ang kwento ni Nehemiah. Ito ang simula ng kanyang paggising sa isang perpektong kasinungalingan. Ang mga ilaw sa hardin ng kanilang mansyon sa Urbanisio Paraiso ay parang mga bituing ninakaw mula sa langit. Kumikinang ang mga ito sa bawat mamahaling kupita ng champagne na hawak ng kanilang mga bisita. Ang halimuyak ng mga puting rosas ay humahalo sa matamis na pabango ng mga kababaihan at sa malakas na amoy ng tagumpay na bumabalot sa buong paligid. Ito ang kanilang ika-10 anibersaryo. At si Nehemiah Maya Alcantara, sa kanyang eleganteng sutlang bestida, ay ang reyna ng gabing ito. Sa tabi niya, ang kanyang hari, si Dalisay Dal Santiago. To my queen, wika ni Dal. Itinaas ang kanyang kopita. Ngumiti siya at ang nangiting iyon na laging laman ng mga magazine at social media posts ay nagpaningning sa kanyang mga mata. 10 taon. 10 taon ng pagmamahal, pag-unawa at kaligayahan. Wala ako sa kinalalagyan ko ngayon kung hindi dahil sa'yo, mahal. You are my everything. Nagpalakpakan ang mga panauhin. Naramdaman ni Maya ang mainit na halik ni Dal sa kanyang pisngi habang kinukunan sila ng litrato. Agad na inilabas ni Dal ang kanyang telepono, pinili ang pinakamagandang kuha at sa loob lamang ng 1 minuto, naka-upload na ito sa kanyang Instagram. Ang caption, "Celebrating a decade with my one and only queen. Every day with you is paradise. Shares couple goals. Bless." Libo-libong puso ang agad na pumatak sa post. Ang mga komento ay umulan. Sana all. Perfect couple. Happy anniversary, idol. Ngumiti si Maya. Isang nangiting sanay na niyang ibigay. Isang nangiting perpektong bumagay sa perpekto nilang buhay. Ngunit sa likod ng ngiting iyon, sa isang sulok ng kanyang puso na walang sinumang nakakakita, ay may isang maliit na espasyong malamig at walang laman. Isang pakiramdam na hindi niya maintindihan, na para bang isa siyang manonood sa sarili niyang buhay. Pinapalakpakan ng isang pagtatanghal na kabisado na niya ang bawat linya. Nang matapos ang gabi at umalis na ang huling bisita, ang mansyon ay biglang tinahimik. Ang naiwan na lang ay ang amoy ng alak at ang mga bakas ng kasiyahang naganap. Tinulungan niya si Yaya Ginhawa sa kaunting pagliligpit bago sila umakyat sa kanilang silid-tulugan. "Pagod na pagod ako, mahal," sabi ni Dal habang naghuhubad ng kanyang mamahaling Amerikana. "Pero sulit ang lahat. Nakita mo ba ang mga ngiti sa mukha ng mga bisita natin? They admire us. They admire you." "Masaya ako kung masaya ka," mahinang tugon ni Maya habang tinatanggal ang kanyang mga hikaw sa harap ng salamin. Mabilis na nakatulog si Dal, ang pagod ay bumalot sa kanya. Ngunit si Maya ay gising pa rin. Nakatitig sa kisame, pinakikinggan ang mahina at ritmikong paghinga ng kanyang asawa. Ang malamig na espasyo sa kanyang puso ay tila lalong lumawak sa katahimikan ng gabi. Bakit ganito? Bakit sa kabila ng lahat ng mayroon sila, pakiramdam niya ay may kulang? Ilang sandali pa, isang malamlam na ilaw ang biglang sumindi sa tabi ng kama. Ang telepono ni Dal. Umiilaw ito, hudyat ng isang bagong mensahe. Hindi niya alam kung anong puwersa ang nagtulak sa kanya. Marahil ay ang alak o ang kalungkutang kanina pa niya nararamdaman. Dahan-dahan na parang isang magnanakaw sa sarili niyang tahanan, iniabot niya ang kamay at kinuha ang telepono. Hindi ito nakalak.
Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan ang mensahe. Galing ito sa isang numerong hindi nakasave, ngunit may pangalan sa dulo. Sana ako na lang ang katabi mo ngayon. Ingat, my king. SR paulit-ulit na binasa ni Maya ang mga salita. Bawat letra ay tila isang punyal na dahan-dahang itinarak sa kanyang dibdib. Ang hangin ay biglang nawala sa kanyang mga baga. Ang tibok ng kanyang puso ay umalingaw-ngaw sa kanyang mga tainga, mas malakas pa sa katahimikan ng silid. My king, ang tawag na yon, ang pamilyar na tawag na para sa kanya lamang, o yon ang akala niya. Nilingon niya si Dal na mahimbing pa ring natutulog, walang kamalay-malay sa bombang sumabog sa mundo ng kanyang asawa. Ang perpektong mukha, ang perpektong asawa, ang perpektong sinungaling. Sa isang iglap, lahat ay nagbago. Ang mga ngiti sa party, ang matatamis na salita, ang post sa Instagram, lahat ay naging isang malaking, nakakasuyang kasinungalingan. Ang malamig na espasyo sa kanyang puso ay biglang napuno. Napuno ng sakit, ng pait, at ng isang bagong damdamin na hindi pa niya naramdaman noon. Galit. Isang dalisay at nag-aapoy na galit. Hindi siya umiyak. Hindi pa. Itinaas niya ang telepono, itinapat dito ang sariling kamera, at kinuhanan ng litrato ang mensahe sa screen. Ang flash ay sumilaw saglit sa madilim na silid, isang munting kidlat na nagbabadya ng paparating na bagyo. Ibinalik niya ang telepono ni Dal sa dating pwesto. Humiga siyang muli, ngunit ngayon ay may yelo na sa kanyang mga ugat. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata, hindi dahil sa awa sa sarili, kundi dahil sa katotohanang kanyang natuklasan. Doon sa dilim, habang nakahiga sa tabi ng lalaking pinag-alayan niya ng 10 taon ng kanyang buhay, isang tanong ang paulit-ulit na bumulong sa kanyang isipan, isang tanong na magiging simula ng lahat. Sino ka, SR? Walang tulog. Iyan ang salitang bumalot sa buong pagkatao ni Lihimaya kinabukasan. Ang bawat sulok ng kanilang mansyon ay tila nangungutya sa kanya. Ipinapaalala ang perpektong kasinungalingang kanyang tinitirhan. Ang amoy ng kape na tinimpla ni Dalisay bago umalis papuntang opisina ay parang lason sa kanyang pangamoy. May meeting lang ako. Mahal, I'll be home early tonight, promise, sabi nito. Kasama ang isang mabilis na halik sa kanyang labi, isang halik na nanlamig at walang lasa. Tumangulang siya, isang perpektong nangiti ang muling isinuot na parang maskara. Ngunit pagkasara pa lang ng pinto, ang maskara ay gumuho. Nakarating siya sa kapihan ng Pag-asa bago pa ang kanilang usapan. Ang lugar ay maliit at maaliwalas, puno ng amoy ng bagong gaga na kape at tinapay. Ito ang kanilang paboritong tagpuan ng kapatid niyang si Diwa, ang kanilang munting santuwaryo. Ngunit ngayon, kahit ang pamilyar na lugar ay hindi makapagbigay ng kahit kaunting ginhawa. Ate. Napalingon si Maya sa boses ni Diwa. Agad na kumunot ang noo ng nakababatang kapatid nang makita ang itsura niya. Ang namumutlang balat, ang madilim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, ang kawalan ng buhay sa kanyang tingin. Anong nangyari sa'yo? Tanong ni Diwa. Ang pag-aalala ay malinaw sa kanyang boses habang umuupo sa tapat niya. Para kang multo. Hindi sumagot si Maya. Sa halip inilabas niya ang kanyang telepono. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hinahanap ang litratong kinunan niya kagabi. Walang salitang namutawi sa kanyang bibig, inilapag niya ang telepono sa mesa at itinulak ito palapit kay Diwa. Nagtatakang kinuha ni Diwa ang telepono. Nakita niya ang mensahe. Sana ako na lang ang katabi mo ngayon. Ingat, my king. SR. Ang kaninang maaliwalas na mukha ni Diwa ay biglang naging bato. Itinaas niya ang kanyang tingin kay Maya. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit para sa kapatid. At sa isang iglap na yon, ang lahat ng pader na itinatayo ni Maya sa buong magdamag ay bumagsak. Ang mga luhang pinigilan niya ay bumuhos na parang sirang gripo.
Humikbi siya, hindi malakas, ngunit puno ng sakit. Isang tunog ng pusong dinudurog. Agad na tumayo si Diwa, lumipat sa tabi niya at niyakap siya ng mahigpit. "Shh, ate, andito ako," bulong nito. Doon, sa yakap ng kanyang kapatid, inilabas ni Maya ang lahat. Ang sakit, ang pagtataka, ang pakiramdam ng pagiging tanga. Nang medyo kumalma na siya, si Diwa ang unang nagsalita. Ang boses ay malamig at seryoso. "Sino ang SR na to?" Umiling si Maya. "Hindi ko alam. Diwa, hindi ko na alam ang gagawin." "Huminga ka ng malalim, ate," sabi ni Diwa, hinawakan ang kanyang mga kamay. "Hindi tayo pwedeng magpadalos-dalos. Kailangan nating mag-isip, hindi pwedeng emosyon lang." Inilabas ni Diwa ang kanyang laptop. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na nag-type. "SR, saan nagtatrabaho si Kuya Dal?" "Sa Tuktok Creatives," sagot ni Maya. Ang boses ay basag pa rin. Ilang minuto ng masusing paghahanap. Tiningnan ni Diwa ang listahan ng mga empleyado, ang mga social media accounts ng kumpanya. At doon, sa isang team picture mula sa isang kamakailang proyekto, nakita nila siya. Isang batang babae, maganda, maputi, may mahabang buhok at isang ngiting tila nangaakit. Ang pangalan sa tag niya, si Layan Ramos. SR. Agad na hinanap ni Diwa ang kanyang personal na social media profile. Nakapublic ito. Puno ng mga litrato ng kanyang mga lakad, ng mga mamahaling pagkain, ng mga bagong gamit. At habang tinitingnan ni Maya ang mga posts, unti-unting nabubuo ang isang nakakapangilabot na larawan. Isang litrato ni Silayan sa isang resort sa Batangas, may caption na, "Weekend getaway para sa puso kong pagod." Naalala ni Maya, iyon ang weekend na sinabi ni Dalisay na mayroon siyang overtime sa opisina. Isang litrato ng isang bouquet ng mga pulang rosas sa kanyang desk, may caption na, "Feeling loved." Iyon ang mga rosas na nakita ni Maya sa resibo sa bulsa ng Amerikana ni Dalisay na sinabi nitong para sa isang kliyente. Isang litrato ng kanyang kamay na may hawak na isang tasa ng kape. At sa likod ay malabong nakikita ang isang pamilyar na relo. Ang relo na regalo ni Maya kay Dalisay noong nakaraang Pasko. Ang mga anino ng pagdududa na dati binabaliwala niya ay biglang nagsalita. Ang mga gabing ginagabi ito ng uwi. Ang biglaang pag-iingat nito sa telepono. Ang amoy ng ibang pabango sa kanyang damit na sinasabi niyang galing lang sa isang katrabaho. Lahat ng maliliit na kasinungalingan ay nagdugtong-dugtong. Bumuo ng isang higanting katotohanan na sumasampal sa kanya. Hindi na siya umiiyak. Ang pighati sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang nanlalamig na galit. Ang babaeng ito, si Silayan, ay hindi lang basta nangaagaw. Ipinapangalandakan niya ito at si Dalisay, hinayaan niya ito. Pinagmukha siyang tanga sa sarili niyang pamamahay, sa sarili niyang buhay. "Anong gagawin mo, ate?" Basag ni Diwa sa katahimikan, ang boses ay puno ng pag-aalala. Tumingin si Maya sa labas ng bintana ng coffee shop. Ang araw ay mataas at maningning. Isang kabalintunaan sa dilim na bumabalot sa kanyang mundo. Ibinalik niya ang kanyang tingin kay Diwa at sa pagkakataong yon, wala nang bakas ng luha sa kanyang mga mata. Ang naroon ay isang apoy, isang determinasyon na mas matibay pa sa bakal. "Hindi ako iiyak lang," sabi niya. Ang boses ay matatag at puno ng lason. Magbabayad sila. Habang nagliligpit sila ng gamit para umalis, biglang nag-vibrate ang telepono ni Maya. Isang email notification, galing sa isang address na hindi niya kilala. Ang kanyang puso ay biglang kumabog. Ang subject ng email ay binubuo lamang ng 4 na salita. 4 na salitang nagpatigil sa kanyang paghinga. Tungkol kay Dalisay Santiago. Nagkatinginan sila ni Diwa. Parehong nagtatanong ang mga mata.
Bubuksan ba niya? Handa ba siya sa kung ano pa ang maaari niyang matuklasan? Nagkatinginan sila ni Diwa. Ang tanong ay nakabitin sa hangin sa pagitan nila. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang oras. Ang email na yon ay maaaring isang patibong, isang karagdagang pasakit. Ngunit maaari ring itong isang sagot, isang susi. Sa isang iglap ng desisyon na magpapabago sa lahat, huminga ng malalim si Maya at pinindot ang open. Maikli lamang ang laman ng email, formal at direkta. Good afternoon, Mrs. Santiago. My name is Gino Apostol, CEO of Tuktok Creatives. I believe we have a matter of mutual and urgent interest to discuss regarding your husband, Dalisay Santiago. I would appreciate it if you could meet me in my office tomorrow at your most convenient time. This is a matter of utmost confidentiality. Respectfully, Gino Apostol. Gino Apostol. Ang pinakaboss ni Dalisay. Ang taong nirerespeto at kinatatakutan sa industriya ng arkitektura. Bakit siya mag-e-email ng personal kay Maya? At bakit tungkol kay Dalisay? Ang kaba sa dibdib ni Maya ay napalitan ng matinding pagtataka. Kailangan mong pumunta, ate. Sabi ni Diwa, ang boses ay seryoso. Pero kailangan mong mag-ingat. Huwag kang magtitiwala agad. Kinabukasan, naroon si Maya sa lobby ng Tuktok Creatives, isang gusaling gawa sa salamin at bakal na sumisigaw ng kapangyarihan at tagumpay. Isang mundong binuo ng kanyang asawa, o yun ang palagi nitong sinasabi. Ang opisina ni Gino Apostol ay nasa pinakatuktok na palapag, napakataas. Tanaw mula sa salaming pader ang buong syudad, parang mga laruan sa ibaba. Ang mesa na gawa sa dark mahogany ay malinis, maliban sa isang itim na folder sa gitna. Ang lahat sa silid ay nagsasabi ng isang bagay. Control. Maupo ka, Mrs. Santiago! Sabi ni Gino, isang lalaking nasa mga huling bahagi ng kanyang edad 40, may matalas na tingin at presensyang hindi mo maaaring baliwalain. Hindi siya ngumiti. Umupo si Maya. Pilit na pinapakalma ang sarili. Mr. Apostol, ano po ang tungkol dito? Hindi sumagot si Gino. Sa halip, binuksan niya ang folder na nasa kanyang mesa at itinulak ito palapit sa kanya. Alam kong mahirap itong paniwalaan, pero kailangan mong makita. Sa loob ng folder ay mga kopya ng bank statements, mga pekeng invoice, mga pangalan ng kliyenteng hindi niya kilala, at isang account number na paulit-ulit na lumalabas. Isang account na hindi nakapangalan kay Dalisay, ngunit ang lahat ng transaksyon ay malinaw na konektado sa mga proyekto ng kumpanya. Ano? Ano ito? Tanong ni Maya. Kahit na nagsisimula na ng mabuo ang isang masakit na katotohanan sa kanyang isip. Iyan ang patunay na si Dalisay ay matagal nang nagnanakaw sa kumpanyang ito. Diretsong sabi ni Gino, isang kumpanyang, kung hindi ako nagkakamali, ay itinayo gamit ang malaking bahagi ng pamanang iniwan sa'yo ng mga magulang mo. Ang bawat salita ay tumama na parang suntok. Hindi lang pala ang puso niya ang tinraidor, pati na rin ang tiwala at ang sakripisyo niya. Bakit? Bakit niyo ito sinasabi sa akin? Nalilitong tanong ni Maya. Sumandal si Gino sa kanyang upuan at sa unang pagkakataon, nakita ni Maya ang isang bagay bukod sa pagiging CEO sa mga mata nito. Isang bakas ng personal na galit. Maraming taon na ang nakalipas bago pa maging sikat si Dalisay. Magkatrabaho kami. May isang malaking proyekto, isang disenyo na pinaghirapan ko ng ilang buwan. At ninakaw niya iyon. Inangkin niya. At iyon ang naging simula ng kanyang pagsikat. Iyon ang utang na hindi pa niya nababayaran. Ngayon ay naiintindihan na niya. Hindi ito basta-basta tungkol sa kumpanya. Personal ito. Ang asawa mo ay hindi lang taksil sa pag-ibig, kundi pati na rin sa tiwala ng kumpanyang ito. Dagdag ni Gino, ang boses ay matigas. Matagal ko na siyang pinagmamasdan. At ngayon,
May sapat na akong ebidensya para sirain siya. Pero kailangan ko ng tulong mo. Bilang isa sa mga major shareholders, ang testimonya mo ang magiging huling pako sa kanyang kabaong. Tumingin si Maya sa mga dokumento sa kanyang harapan. Ang pangalan ni Silayan Ramos, ang pagnanakaw ni Dalisay. Ang lahat ng kasinungalingan ay nagpatong-patong, hindi para durugin siya, kundi para bigyan siya ng isang nakakagimbal na kalinawan. Ang babaeng pumasok sa opisina ni Gino kanina ay isang asawang nasasaktan at nalilito. Ngunit ang babaeng nakaupo ngayon ay iba na. Ang sakit ay naroon pa rin, ngunit nabalutan na ito ng yelo. Ang pagkalito ay napalitan ng isang matibay at nakakatakot na layunin. Itinayo niya ang kanyang sarili at inilahad ang kanyang kamay kay Gino Apostol. Isang kilos na hindi inaasahan ng CEO. Hindi lang testimonya ko ang ibibigay ko sa iyo, Mr. Apostol. Sabi ni Maya, ang boses ay hindi na nanginginig. Puno na ito ng determinasyon. Gagawin natin ito sa paraang hindi niya malilimutan kailanman. Nagulat si Gino sa isang segundo. Bago isang bahagyang paghanga ang gumuhit sa kanyang mukha. Kinamayan niya si Maya. Ang kanilang pagkamay ay hindi isang simpleng kasunduan. Ito ay isang selyo. Ang pagsasanib puwersa ng dalawang taong may iisang layunin. Let's give him the downfall he deserves. Wika ni Gino. Pag-uwi ni Maya sa kanilang mansyon, ang pakiramdam ay ibang-iba na. Hindi na ito ang tahanan ng kanilang pag-ibig. Ito na ngayon ang magiging entablado ng kanyang paghihiganti. Tamang-tama. Kadarating lang din ni Dalisay. Mukha itong pagod, ngunit ngumiti ito nang makita siya. Lumapit ito at niyakap siya nang mahigpit mula sa likuran. Pagod na pagod ako. Mahal. Bulong nito sa kanyang buhok. Buti na lang andito ka. Ikaw talaga ang pahinga ko. Naramdaman ni Maya ang init ng katawan nito, ang pamilyar na amoy. Dati, ito ang nagpapakalma sa kanya. Ngayon, ito'y nagdudulot ng pandidiri. Dahan-dahan siyang humarap dito. Isang perpektong nangiti ang ipininta niya sa kanyang mga labi. Isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang nangiting malamig na parang yelo. Nagsimula ang pagbabago sa isang umaga, sa isang tasa ng kapeng perpektong timpla. Wow, mahal. This is the best you've ever made. Puri ni Dalisay habang humihigop mula sa paborito niyang tasa. Ngumiti si Maya, isang nanangiting matamis at puno ng pagmamahal. Isang obra maestra ng pagkukunwari. Gusto ko lang siguraduhin na maganda ang simula ng araw mo. May mahalaga ka bang meeting ngayon? Lagi namang mahalaga ang mga meetings ko, di ba? Biro nito. Sabay kindat. Pero oo, may malaking kliyente akong kakausapin. Kung gayon, kailangan mo ng masarap na almusal. Sa mga sumunod na araw, si Lihimaya Alcantara ay naging larawan ng perpektong may bahay, isang bersyon na mas pinatingkad at mas makintab pa kaysa dati. Ang kanyang bawat kilos ay nakalkula. Ang bawat salita ay may layunin. Ang tahanan nila ay naging isang entablado at siya ang direktor, scriptwriter at pangunahing aktres. Nagsimula siyang mag-post muli sa social media. Ngunit ngayon ay may kasama ng estratehiya. Isang litrato ni Dalisay na nagkakape sa umaga. Ang sinag ng araw ay tumatama sa mukha nito. Ang caption, ang sikreto sa isang masayang araw, isang ngiti mula sa aking hari. On husband goals, simple joys. Isang video kung saan ipinagluluto niya si Dalisay ng paborito nitong adobo na may kasamang voiceover na nagpapaliwanag kung gaano kahalaga ang alagaan ng taong mahal mo. At ang pinakatumatak sa lahat, isang post tungkol sa pagiging kitchen king ni Dalisay. Ipinakita niya ang isang litrato kung saan tinutulungan siya ni Dalisay na maghiwa ng sibuyas na may caption na, "Hindi lang siya hari sa opisina, hari din sa aming kusina."
Sinong mag-aakalang ang magaling na arkitekto ay magaling din palang chef? Proud wifey here. Ash, swag sang kusina, man of the house. Mabilis na kumalat ang mga posts. Ang imahe ni Dalisay bilang perpektong asawa ay lalong tumibay. Ang mga komento ay puno ng paghanga at inggit. Si Dalisay, na walang kamalay-malay, ay labis na natuwa. Ang kanyang ego ay lumobo na parang isang hot air balloon. "Galing mo talaga, mahal," sabi nito isang gabi, habang ipinapakita kay Maya ang libu-libong likes sa post. "Alam na alam mo talaga kung paano ako pasikatin." "Dahil mahal kita," sagot ni Maya habang inaayos ang kwelyo ng polo nito. Ngunit sa kanyang isipan, isang malamig na boses ang bumubulong. Mas mataas ang lipad, mas masakit ang pagbagsak. Habang ang lahat ay perpekto sa social media, sa kabilang banda ng lungsod, isang bagyo ang namumuo. Sa maliit na apartment ni Silayan Ramos, ang bawat post ni Maya ay isang sampal. Ang bawat litrato ng masayang mag-asawa ay isang sundot sa kanyang galit at paninibugho. "Bakit hindi mo pa siya hiwalayan?" Sigaw ni Silayan sa kabilang linya ng telepono. Nasa banyo si Dalisay, kunwari naliligo para lang makausap ang kanyang kabit. "Silay, maghintay ka lang, okay? Hindi ganun kadali yon." Pabulong na sagot ni Dalisay. Ang boses ay puno ng pagkairita. "Kailangan kong i-handle ito ng maayos. Maraming nakataya." "Nakataya? O baka naman masaya ka pa rin sa piling niya?" Sumbat ni Silayan. Ang boses ay nanginginig sa pagpipigil ng iyak. "Nakikita ko ang mga post niya, Dal. Ginagawa kanyang perpektong asawa. At ikaw, tuwang-tuwa ka naman. Kailan mo siya iiwan? Puro ka na lang pangako." Just trust me, okay? Malapit na. Konting tiis na lang," sabi ni Dalisay. Bago dali-daling ibinaba ang tawag. Sa labas ng pinto ng banyo, nakatayo si Maya. Hindi niya sinasadyang marinig, ngunit hindi rin siya umalis. Narinig niya ang bawat salita. Ang bawat pilit na pangako ni Dalisay, ang bawat nagbabantang hikbi ni Silayan. Hindi siya nakaramdam ng kirot. Sa halip, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting mapait at puno ng tagumpay. Ang pain ay gumagana. Ang mga daga ay nagkakagatan na sa loob ng hawla. Pumasok siya sa kanilang silid, umupo sa harap ng kanyang vanity mirror, at nagsimulang magsuklay. Ang kanyang refleksyon sa salamin ay tila ibang tao. Isang babaeng kalmado, determinado, at mapanganib. Ang kailangan na lang niya ay ang tamang tiyempo. Ang huling piyesa para mabuo ang perpektong entablado. Kinuha niya ang kanyang telepono at binuksan ang kanyang social media. Gumawa siya ng isang bagong post, isang anunsyo, isang imbitasyon. Bilang pasasalamat sa lahat ng inyong suporta, may inihanda kaming sorpresa ng aking asawang si Dalisay. Samahan niyo kami sa isang live stream now andakbit ngayong darating na Sabado ng gabi, kung saan ibabahagi namin ang sikreto sa isang masaya at matatag na pagsasama. At syempre, ang secret recipe ng adobo ni Dalisay, Kita Kits. Pinindot niya ang post, at habang pinapanood niyang umakyat ang bilang ng mga likes at comments, alam niyang nasindihan na niya ang mitsa. Ang kailangan na lang niyang gawin ay maghintay. Biyernes ng gabi, ang bisperas ng paghuhukom. Ang buong kabahayan ay abala sa paghahanda para sa live stream. Nag-arkila si Maya ng isang maliit na team para ayusin ang mga ilaw at kamera sa kanilang malawak na kusina. Ang lahat ay kailangang maging perpekto, mula sa anggulo ng kamera hanggang sa pagkakaayos ng mga sangkap sa marmol na countertop. Si Dalisay, sa kabilang banda, ay nasa alapaap. Ang ideya na maipapakita niya ang kanyang galing sa pagluluto sa libu-libong manonood ay isang bagay na labis niyang ikinatuwa. Buong araw siyang nagsasanay ng kanyang mga linya, ng kanyang mga ngiti, na para bang isa siyang artista na naghahanda
para sa pinakamalaking pagganap ng kanyang buhay. Okay ba itong suotin ko bukas, mahal? Tanong niya kay Maya, habang hawak ang isang mamahaling apron na may nakabordang Kitchen King. Perfect! Sagot ni Maya. Ang kanyang boses ay malambing, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig. Bagay na bagay sa'yo. Nang gumabi, ang lahat ay handa na. Nagpaalam ang technical team at ang katahimikan ay muling bumalot sa mansyon. Ito na ang sandaling hinihintay ni Maya. Ang pinakamahalagang hakbang sa kanyang plano. Maliligo lang ako, mahal. Para presko ako bukas, sabi ni Dalisay at pumasok sa banyo. Iniwan niya ang kanyang telepono sa ibabaw ng bedside table. Isang pagkakamaling paulit-ulit niyang ginagawa. Isang testamento sa kanyang labis na pagtitiwala sa peking mundong nilikha ni Maya. Ito na. Ang puso ni Maya ay nagsimulang tumibok ng malakas, isang martilyong pumupukpok sa kanyang tadyang. Ngunit ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig. Dahan-dahan, na parang isang anino, lumapit siya sa kama. Kinuha niya ang telepono. Ang malamig na metal ay tila may sariling bigat sa kanyang palad. Alam niya ang password. Isang simpleng pattern na minsan na nitong ipinakita sa kanya noong mga panahong wala pa itong tinatago. Isang pattern na simbolo ng kanilang anibersaryo. Napangisi siya sa kabalintunaan. Ang susing minsan ay simbolo ng kanilang pag-iibigan ang siya ngayong gagamitin niya para buksan ang pinto ng kanilang pagkawasak. Nag-swipe siya at bumukas ang telepono. Agad niyang hinanap ang numero ni Silayan, nakatago sa ilalim ng pekeng pangalang Mr. Santos, kliyente. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na nag-type. Bawat letra ay pinag-isipan. Kailangang maging perpekto. Kailangang maging kapani-paniwala. Kailangang maging sapat na pain para kagatin ng isang babaeng sabik na sabik ng manalo. Surprise! Pumunta ka sa bahay bukas, 8 p.m. It's time ipakilala kita. Wear that red dress. Maikli, direkta, at puno ng pangakong matagal ng hinihintay ni Silayan. Ang red dress ang pinakamahalagang detalye, isang bagay na narinig ni Maya sa isa sa mga palihim nilang pag-uusap. Ito ang selyo ng katotohanan sa kanyang kasinungalingan. Ang kanyang daliri ay nakabitin sa send button. Ito na ang punto kung saan wala ng atrasan. Sa isang pindot, sisindihan na niya ang mitsang sasabog bukas. Humugot siya ng isang malalim na hininga at pinindot ito. Naghintay siya, ang kanyang paghinga ay tila huminto. Ilang segundo lang ang lumipas, ngunit para itong isang walang hanggan. At bigla umilaw ang screen. Isang reply. OMG, really? Sabi ko na nga ba? I'll be there, my king! Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Maya. Ang isda ay kumagat na sa pain, kasama ang hook, line, at sinker. Gaano kadaling maniwala ang isang taong bulag sa kasakimaan. Walang pag-aalinlangan, pinindot niya ang delete. Tinanggal niya ang kanyang ipinadalang mensahe at ang reply ni Silayan. Pinindot niya ulit ang delete conversation. Ang digital na bakas ng kanyang patibong ay ganap ng nabura. Malinis. Binalik niya ang telepono sa ibabaw ng bedside table sa eksaktong posisyon kung saan ito iniwan ni Dalisay. Pagkatapos ay humakbang siya paatras at huminga ng malalim. Pinapakalma ang sarili. Ang entablado ay handa na. Sakto namang lumabas si Dalisay mula sa banyo, nakatapis lang ng tuwalya at may ngiti sa mga labi. Lumapit ito sa kanya at niyakap siya mula sa likuran. Ipinatong ang baba sa kanyang balikat habang pareho silang nakatingin sa kanilang refleksyon sa malaking salamin ng vanity. Ang init ng kanyang katawan ay dumampi sa likod ni Maya, isang pamilyar na pakiramdam na dati nagbibigay sa kanya ng kapanatagan. Ngayon, para itong haplos ng isang ahas. Ang kanyang hininga sa kanyang leeg ay hindi na nakakakilig, bagkus ay nakakasuklam. Excited na ako para bukas, bulong ni Dalisay. Ang boses ay puno ng pananabik at kayabangan.
Ipapakita natin sa mundo kung gaano tayo kasaya. Tumingin si Maya sa kanilang refleksyon. Isang perpektong larawan. Ang matagumpay na asawang lalaki na mayakap sa kanyang magandang asawa. Isang larawan ng kaligayahan. Isang larawan ng kasinungalingan. Hindi siya kumibo. Itinaas lamang niya ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang braso ni Dalisay na nakapulupot sa kanya. Isang kilos ng pagmamahal sa paningin nito. Isang kilos ng pamamaalam sa kanyang isipan. Oo, Dalisay, bulong ni Maya sa kanyang sarili, habang isang malamig na ngiti ang hindi nakikita ni Numan ang gumuhit sa kanyang puso. Ipapakita natin sa kanila, ipapakita natin sa buong mundo. Ang hindi alam ni Dalisay ay hindi kaligayahan ang kanilang ipapakita, kundi isang pagbagsak. At ito ang magiging pinakamaganda at pinakamasakit na palabas na nasaksihan ng lahat. In 3, 2, at live na po tayo. Isang pulang ilaw ang sumindi sa ibabaw ng kamera. Hudyat na ang kanilang perpektong kusina ay live nang napapanood ng libu-libong tao sa buong bansa. Agad na isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lihimaya. Sa tabi niya, si Dalisay ay kumaway sa kamera. Ang kanyang Kitchen King apron ay suot-suot ng may pagmamalaki. Magandang gabi po sa inyong lahat. Masiglang bati ni Dalisay. Welcome sa aming munting kusina. Ako po si Dalisay Santiago. At ako naman po si Lihimaya. Dugtong ni Maya, ang boses ay kalmado at malambing. At ito po ang aming huling hapunang live. Nagkatinginan sila at sabay na tumawa. Isang tawang ensayado at perpekto. Sa screen ng laptop na nasa gilid na minomonitor ng kanyang kapatid na si Diwa, umulan agad ang mga komento. OMG, ang sweet nila. Bagay na bagay talaga. Couple goals. Sana all may Dalisay Santiago sa buhay. Nagsimula ang palabas. Si Dalisay ang bida, nagpapakitang gilas sa paghihiwa ng bawang at sibuyas habang si Maya ay ang kanyang taga-abot, ang kanyang supportive na asawa. Ang kanilang mga galaw ay parang isang sayaw, choreographed at walang mali. Si Dalisay ay nagbibitaw ng mga biro habang si Maya ay tumatawa sa tamang tiyempo. Sa paningin ng lahat, sila ang larawan ng perpektong pagsasama. Ngunit sa likod ng mga ngiti ni Maya, sa likod ng bawat pag-abot niya ng sangkap, ang kanyang isipan ay tumatakbo na parang isang orasan. Tinitingnan niya ang digital clock na nakasabit sa pader na hindi nakikita ng camera, 45 p.m. Ang sikreto talaga sa masarap na adobo, mahal-hal, ay nasa balanse ng toyo at suka. Paliwanag ni Dalisay sa mga manonood na para bang isa siyang tunay na chef. Parang sa pag-aasawa lang yan. Kailangan may balanse. Tumango si Maya. Tama ka dyan, mahal. Balanse at tiwala. Ang salitang tiwala ay diniinan niya ng bahagya. Ngunit si Dalisay, na abala sa pagpapasikat, ay hindi ito napansin. 7:55 p.m. Ang adobo ay kumukulo na sa kaserola. Ang amoy nito ay bumabalot sa buong kusina. Ang bilang ng kanilang live viewers ay umabot na sa halos 100,000. Tumingin si Dalisay kay Maya. Ang mga mata nito ay kumikinang sa ilalim ng maliwanag na studio lights. Isang tingin ng pagmamalaki at paghanga. Salamat sa iyo, mahal, bulong nito. Sapat lang para marinig niya. You make everything perfect. Ngumiti si Maya pabalik. Isang nangiting totoo sa paningin, ngunit sa loob-loob niya, isang malamig na boses ang sumagot. Oo, Dalisay, ginawa kong perpekto ang lahat. Lalo na ang katapusan mo, 7:59 p.m. Isang minuto na lang. Ang puso ni Maya ay nagsimulang bumilis, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado. Ito na, ang lahat ng kanyang paghahanda, ang lahat ng kanyang sakit at luha, ay magtatagpo sa susunod na 60 segundo. 8:10 p.m. Sakto sa pagpatak ng orasan, isang tunog ang bumasag
sa masayang kwentuhan nila sa kusina. Isang tunog na malinaw at malakas. Ding-dong. Natigilan si Dalisay sa gitna ng kanyang pagsasalita. Kumunot ang kanyang noo. May bisita ba tayong inaasahan, mahal? Tanong niya. Ang pagtataka ay malinaw sa kanyang boses. Ang lahat ng kamera ay nakatutok sa kanila. Ang mga manonood ay tiyak na nagtatanong din. Tumingin si Maya ng diretso sa pangunahing kamera. Isang maliit at misteryosong ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Oh, mukhang may bisita tayo, sabi niya sa isang boses na matamis at mapaglaro. Akong bahala. Iniwan niya si Dalisay na naguguluhan sa gitna ng kusina. Ang bawat hakbang niya palayo sa mga kamera, palapit sa pinto, ay mabigat at may layunin. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig na gawa sa kahoy ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Huminto siya sa harap ng pinto. Huminga siya ng malalim. Ito na ang simula ng pagbagsak ng telon. Dahan-dahan niyang ipinihit ang seradura. Bumukas ang pinto. At doon, nakatayo sa ilalim ng liwanag ng kanilang porch, ay si Silayan Ramos. Nakasuot siya ng isang mamahaling pulang bestida na bumabagay sa kanyang maputing balat. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos. Ang kanyang makeup ay walang kakulangan. Sa kanyang mukha ay nakapinta ang isang ngiti ng tagumpay at pananabik. Handa nang angkinin ang kanyang premyo. Ngunit ang ngiting iyon ay biglang naglaho. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka sa pagkabigla. Ang kanyang tingin ay lumagpas kay Maya. Nakatuon sa loob ng bahay, sa mga nakakasilaw na ilaw, sa mga kamera, at sa nanlalaki ring mga mata ni Dalisay Santiago na ngayon ay nakatayo na parang isang estatwang bato, habang ang kamera ay nakatutok sa kanilang lahat. Ang perpektong nanggiti sa mukha ni Silayan ay naglaho na parang bula, napalitan ng purong pagkabigla at takot. Ang kanyang tingin ay lumipat mula kay Maya, papunta kay Dalisay na ngayon ay namumutla sa likuran, at pabalik sa mga kamera na walang pakundangang nakatutok sa kanya. Ang masayang chatbox sa livestream ay biglang natahimik bago nagsimulang mapuno ng mga tandang pananong at mga pangalan. Sino siya? Wait, di ba siya yung intern sa Tuktok Creatives? Anong ginagawa niya dyan? Humakbang si Maya palapit kay Silayan na hindi pa rin makagalaw sa kanyang kinatatayuan. Hinawakan niya ito ng marahan sa braso, isang kilos na sa paningin ng iba ay magiliw. Ngunit para kay Silayan, ito'y parang paghawak ng yelo. Huwag kang mahiya, pumasok ka, bulong ni Maya. Sapat lang para marinig nilang dalawa. Hinihintay ka na ng hari mo. Hinila niya si Silayan papasok sa frame ng kamera, sa gitna ng perpektong entablado. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay nakakabingi. Tanging ang mahinang pagkulo ng adobo ang maririnig. Si Dalisay ay hindi makapagsalita. Ang kanyang bibig ay nagbubukas at nagsasara na, parang isang isdang nalulunod sa hangin. Ang kanyang paningin ay nagpapalipat-lipat mula kay Maya, na ngayon ay may isang malamig at matagumpay na ngiti, patungo kay Silayan na ang mukha ay puno ng luhang nagbabadyang tumulo. Ang perpektong palabas ay nasira na. Ang tunay na drama ay ngayon palang magsisimula. Ang katahimikan sa loob ng kusina ay parang isang makapal na pader. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pagkulo ng adobo sa kaserola at ang libu-libong komento na sunod-sunod na pumapasok sa chatbox ng livestream. Ang hangin ay mabigat, puno ng tensyon na halos pwede mo nang hiwain ng kutsilyo. Si Dalisay ay nakatayo na, parang isang estatwang binuhusan ng malamig na tubig. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Si Silayan naman, sa kanyang pulang bestida, ay parang isang apoy na biglang binuhusan ng ulan, nanginginig sa gitna ng perpektong entablado. At si Lihimaya, ang direktor ng buong palabas, ang siyang unang bumasag sa katahimikan. Humarap siya sa pangunahing kamera. Ang kanyang mukha ay larawan ng kalmadong pagpapakumbaba. Naku, pasensya na po kayo sa abala, sabi niya sa isang boses na malambing na para bang wala lang ang nangyari.
Mukhang mayroon tayong isang hindi inaasahang bisita. Tumingin siya kay Silayan. Isang matamis na ngangiti ang ibinigay niya dito. Welcome sa aming munting tahanan, Miss Ramos. Nagtataka siguro ang lahat kung sino ka. Maya anong ginagawa mo? Pautal na tanong ni Dalisay. Sa wakas ay nakahanap ng boses kahit ito'y nanginginig. Mahal, let's stop this. Let's talk privately. Hindi siya pinansin ni Maya. Ang kanyang mga mata ay nakatuon pa rin sa kamera. Sa kanyang daan-daang libong manonood, ito ang kanyang audience. Ito ang kanyang korte. Ladies and gentlemen, pagpapatuloy niya, ang kanyang boses ay biglang naging matatag at malinaw na umalingaw-ngaw sa buong kusina. This is Silayan Ramos. Itinuro niya si Silayan na napaurong na parang nasaktan. Ang babaeng pinangakuan ng asawa ko na ipapakilala niya ngayong gabi. Ang mga salitang yon ay tumama na parang isang malakas na sampal. Hindi lang kay Silayan, kundi pati na rin kay Dalisay. Hindi! Mahal, that's not true! Desperadong sigaw ni Dalisay. Humakbang palapit na para bang aagawin ang atensyon. Huwag kayong maniwala sa kanya. Lasing lang siguro tong bisita natin. Ngumisi si Maya. Isang ngising mapait at puno ng pang-uuyam. Talaga ba, Dalisay? Kung gayon, baka kailangan natin ng kaunting pruweba. Sa isang hudyat na hindi nakita ng kamera, si Diwa, na tahimik na nakaupo sa isang sulok, ay pinindot ang isang button sa kanyang laptop. Ang malaking smart TV sa likuran nila, na kanina'y nagpapakita lang ng logo ng kanilang cooking show, ay biglang nagbago. Unang lumabas ang screenshot ng text message. Sana ako na lang ang katabi mo ngayon. Ingat, my king. SR, sunod na lumabas ang mga litrato. Sisilayan sa Batangas, sa parehong petsa kung kailan overtime, si Dalisay. Ang bouquet ng rosas na may parehong card na nakita ni Maya sa resibo. At ang pinakamatindi sa lahat, isang malabong selfie nilang dalawa sa loob ng kotse. Masayang masaya, nakuha mismo mula sa private account ni Silayan. Ang chatbox ay sumabog. Ang mga tandang pananong ay napalitan ng mga salita ng galit at pagkondena. OMG! The audacity! Traitor! Kaya pala ang caption, my king. Kabit pala. Asha. Cancel Dalisay Santiago. Hindi totoo yan, mga edited yan. Umiiyak na sigaw ni Silayan. Ang kanyang perpektong makeup ay nagsisimula nang masira ng kanyang mga luha. Mahal niya ako. Nangako siya sa akin. Tama na. Sigaw ni Dalisay. Ang kanyang muka ay pula na sa galit at kahihiyan. Nawala na ang imahe ng perpektong asawa. Ang naroon na lang ay isang lalaking desperado at na-corner. Sinugod niya ang direksyon ng mga kamera na para bang kaya niyang itigil ang lahat sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. Ngunit bago pa siya makalapit, humarang sa kanyang daan si Diwa. Subukan mo, sabi nito. Ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. Naiwan si Dalisay na nakatayo sa gitna. Walang magawa, kundi panoorin ang pagguho ng kanyang mundo. Live at in living color. Ang kanyang tingin ay napunta kay Maya. Isang tingin na puno ng galit, pagsusumamo at pagtataka kung paano naging isang halimaw ang babaeng minsan niyang minahal. Kinuha ni Maya ang mikropono mula sa stand. Lumapit siya sa gitna, sa pagitan ng kanyang taksil na asawa at ng umiiyak nitong kabit. Ang kanyang presensya ay naging sentro ng buong kaguluhan. 10 taon. Nagsimula siya. Ang kanyang boses ay hindi na malambing. Ito ay malamig. Matigas. Puno ng bigat ng 10 taong sakripisyo at sakit. 10 taon kong itinayo ang imahe mo, Dalisay. Bawat ngiti, bawat tagumpay, bawat post sa social media, pinaghirapan ko. Akala ko, tahanan ang itinatayo natin. Yun pala, isang entablado lang para sa'yo. Tumingin siya sa kamera
Ang kanyang mga mata ay nangungusap sa bawat babaeng nanonood, sa bawat pusong minsan nang nasaktan. Tapos na ang palabas. Isang sandali ng katahimikan ang muling bumalot sa lahat, na para bang yun na ang huling salita. Akala ng lahat, tapos na ang paghihiganti. Ngunit humarap muli si Maya kay Dalisay, at sa pagkakataong ito, isang bagong kislap ang lumitaw sa kanyang mga mata. Isang bagay na mas madilim at mas mapanganib. Pero hindi lang yan ang kasalanan mo, Dalisay. Sabi niya. Ang kanyang boses ay bumaba sa isang nakakakilabot na bulong na narinig ng buong mundo. May mas malaki ka pang tinatago. Ang huling mga salita ni Lihimaya ay bumiti niya sa hangin na parang isang hatol. May mas malaki ka pang tinatago. Napuno ng pagkalito ang mukha ni Dalisay. Ang galit ay napalitan ng isang bagong uri ng takot. Isang takot na mas malalim at mas madilim. Ang pagtataksil sa pag-ibig ay isa lamang kasalanan. Ngunit alam niya sa kanyang sarili na mayroon pa siyang ibang mga demonyong itinatago sa dilim. Alin sa mga yon ang natuklasan ni Maya? Ang chat box ay muling umingay sa espekulasyon. Ano pa ang posibleng tinatago ng isang perfect husband? Muling kumilos si Diwa sa kanyang laptop. Ang screen ng TV sa likuran nila ay muling nagbago. Ngunit ngayon, hindi na ito mga litrato ng pagtataksil. Ang lumabas ay mga dokumento, mga kopya ng bank statements, mga pekeng invoice mula sa mga supplier na hindi naman nag-e-exist. Isang flowchart na malinaw na nagpapakita kung paano inililipat ang pera mula sa account ng Tuktok Creatives papunta sa isang offshore account na nakapangalan sa isang korporasyong hindi kilala. Milyon-milyong piso. Ito, sabi ni Maya, ang kanyang boses ay kalmado na parang isang hukom na nagbabasa ng sentensya, ay kung paano ninanakaw ng asawa ko ang pera mula sa kumpanyang itinayo ko mula sa pamana ng aking mga magulang. Sa pagkakataong yon, si Dalisay ay napasuray na parang nasuntok. Hindi totoo yan, sigaw niya. Ngunit ang kanyang boses ay wala ng lakas. Ang kanyang pagtanggi ay mahina at desperado. Gawa-gawa niyo lang yan. It's a setup. Is it, Mr. Santiago? Isang bagong boses ang biglang narinig, hindi mula sa loob ng kusina, kundi mula sa mga speaker ng TV. Ang screen ay nahati sa dalawa. Sa isang panig ay ang mga dokumento. Sa kabilang panig ay lumitaw ang mukha ni Gino Apostol. Seryoso at nasa kanyang opisina. Malinaw na nakikilahok sa isang video call. Mr. Apostol! Bulalas ni Dalisay. Ang huling hibla ng pag-asa ay tila naputol. Good evening everyone, bati ni Gino sa mga manunood. I am Gino Apostol, CEO of Tuktok Creatives. I am here to confirm that everything Mrs. Santiago has presented is true. We have been conducting an internal investigation for months. The evidence is undeniable. Legal actions will be taken against Mr. Santiago for corporate fraud. Iyon na ang huling pako sa kabaong. Ang testimonya ng sarili niyang CEO, ipinarinig sa buong mundo. Si Dalisay ay napaluhod sa sahig, ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Ang kanyang mukha ay nasa kanyang mga palad. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Ang Kitchen King ay naging isang pulubi sa isang iglap. Si Silayan, na kanina pa nakatayo sa isang sulok na parang isang multo, ay napatingin kay Dalisay na may halong pandidiri at takot. Ang lalaking pinangarap niya, ang hari niya, ay isa palang magnanakaw, isang talunan. Ngunit si Lihimaya ay hindi pa tapos. Ito ang kanyang grand finale. Lumapit siya sa nakaluhod niyang asawa hindi para tulungan ito, kundi para bigkasin ang kanyang huling hatol. Ang pera ay isa lang bagay, Dalisay. Sabi niya, ang boses ay matigas na parang bakal. Madali lang niyang kitain ulit. Pero ang tiwala, ang dignidad, ang pagkatao, minsan mo lang niyang sirain. Humarap siya sa kamera sa huling pagkakataon. Ang kanyang mukha ay hindi na mukha ng isang biktima. Ito ay mukha ng isang reyna na binabawi ang kanyang kaharian.
Sa harap ninyong lahat, nais kong ipaalam ang 3 bagay. Anunsyo niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw na may kapangyarihan. Una, I am filing for divorce, effective immediately. Pangalawa, I am suing you, Dalisay Santiago, for fraud and for every single centavo you stole from me and my family's legacy. At pangatlo, huminto siya saglit. Hinayaan ang bigat ng kanyang susunod na sasabihin na bumalot sa lahat. Ang lahat ng aking shares sa Tuktok Creatives, ang lahat ng aking karapatan sa yaman na pinaghirapan ng aking mga magulang, ay ipinapaubaya ko na. Simula bukas, ang lahat ng ito ay idodonate ko sa isang foundation na tumutulong sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso. Dahil ang tunay na kalayaan ay hindi nakukuha sa paghihiganti. Nakukuha ito sa pagpapalaya ng sarili. Isang nakabibinging katahimikan kahit ang chatbox ay tumigil. Ang ginawa ni Maya ay hindi na lang basta paghihiganti. Ito ay isang deklarasyon, isang pagpaparusa na hindi lang sisira kay Dalisay, kundi magbibigay din ng pag-asa sa iba. Maya, please. Humikbi si Dalisay mula sa sahig, gumagapang palapit sa kanya na parang isang basahan. Mahal, patawarin mo ako. Please! Huwag mong gawin to. Tiningnan siya ni Maya mula sa itaas. Ang lalaking minsan niyang sinamba ay nasa kanyang paanan na ngayon, durog at walang halaga. Walang awa sa kanyang mga mata, walang galit, walang pagmamahal. Ang naroon na lang ay pagwawakas. Tumingin siya kay Diwa at marahang tumango. Iyon na ang hudyat. Ang screen ay naging itim. Nang maging itim ang screen, isang nakabibinging katahimikan ang pumalit sa ingay. Ang mga ilaw ng kamera ay namatay isa-isa. Inilulubog ang perpektong kusina sa malamlam na dilim. Ang tanging natira ay ang amoy ng adobong unti-unting nanlalamig sa kaserola. Isang amoy na dati simbolo ng tahanan, ngunit ngayoy amoy ng pagkawasak. Ang katahimikang yon ay binasag ng isang garalgal na tunog, isang hagulgol na nagmula sa sahig. Paano mo nagawa to sa akin, Maya? Sigaw ni Dalisay. Ang kanyang boses ay basag at puno ng hindi makapaniwalang galit. Sa atin, 10 taon, paano mo nagawang sirain ang lahat sa isang gabi lang? Hindi kumibo si Maya. Tiningnan lamang niya ito na para bang isa itong estrangherong nagwawala sa kanyang pamamahay. Ang galit na dati nag-aalab sa kanyang dibdib ay wala na. Napalitan na ito ng isang nakakapagod na awa at pagkadismaya. Si Silayan, na kanina pa tila nawala sa eksena, ay dahan-dahang gumalaw. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinupulot ang kanyang mamahaling bag sa sahig. Hindi siya tumingin kanino man. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa pinto, na para bang iyon ang tanging daan palabas sa impyernong kanyang pinasok. Mabilis, na parang isang takas na bilanggo, tumakbo siya palabas, dala ang kahihiyan at ang durog niyang mga pangarap. Ang malakas na pagbagsak ng pinto sa kanyang pag-alis ay hudyat ng kanyang pagtatapos sa kwentong ito. Ngunit si Dalisay ay hindi pa tapos. Nang makita niyang hindi gumagana ang galit, sinubukan niya ang huling alas na mayroon siya. Pagsusumamo, gumapang siya palapit kay Maya. Hinawakan ang laylayan ng bestida nito na para bang isang basahan. Mahal, please. Humikbi siya. Ang kanyang mga luha ay tumutulo sa mamahaling sahig. Nagkamali ako. Alam ko, nagkamali ako. Pero mahal kita, Maya. Ikaw ang mahal ko. Patawarin mo ako. Bawiin mo yung sinabi mo. Please! Tiningnan ni Maya ang lalaking nasa kanyang paanan. Ang dating hari ng kanyang mundo, ang lalaking minsan niyang sinamba, ay isa na lamang durog na piraso ng kanyang nakaraan. Inalis niya ang kanyang bestida mula sa pagkakahawak nito, hindi sa marahas na paraan, kundi sa isang kilos na puno ng pagod at pagwawakas. Tapos na tayo, Dalisay, sabi niya.
Ang kanyang boses ay walang emosyon na lalong nagpatindi sa sakit. Wala nang babalikan. Tumayo siya roon, matatag, habang si Diwa ay lumapit sa kanyang tabi. Isang tahimik na presensya ng suporta. Kunin mo na ang mga gamit mo, utos ni Maya, hindi na tanong, at umalis ka na sa bahay ko. Ang mga salitang bahay ko ay tumatak sa isipan ni Dalisay. Ito na ang katotohanan. Wala na siyang pag-aari dito. Dahan-dahan na parang isang matandang lalaki, tumayo siya. Ang bawat kilos ay mabigat. Walang salita. Tinalikuran niya si Maya at naglakad papunta sa kanilang silid-tulugan. Sinundan siya ng magkapatid sa hagdanan, hindi para bantayan, kundi para siguraduhing matatapos na ang lahat. Pinanood nila si Dalisay habang inilalagay nito sa isang maleta ang kanyang mga mamahaling damit, ang kanyang mga relo, ang mga simbolo ng buhay na ninakaw at sinira niya. Bawat bagay na ipinasok niya sa maleta ay isang paalala ng kanyang pagbagsak. Nang matapos siya, hila-hila niya ang maleta palabas ng silid. Huminto siya sa harap ni Maya sa huling pagkakataon. Isang tingin ng pagsusumamo ang muling gumuhit sa kanyang mukha. Ngunit umiling lang si Maya. Tumalikod si Dalisay at naglakad pababa. Ang tunog ng mga gulong ng kanyang maleta sa sahig ay ang tanging musika sa kanilang pamamaalam. Binuksan niya ang pinto. Sumulyap siya pabalik bago tuluyang lumabas at isinara ito. Click. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay ang tunog ng kalayaan. Sa sandaling iyon, ang lakas na matagal nang bumabalot kay Maya ay biglang bumigay. Napahawak siya sa balikat ni Diwa at doon, ang mga luhang matagal na niyang pinigilan ay bumuhos. Hindi ito iyak ng pagkatalo o ng panghihinayang. Ito ay iyak ng pagpapalaya. Iniiyak niya ang 10 taon ng pag-ibig, ng sakripisyo, ng pagpapanggap, ng sakit. Niyakap siya ng mahigpit ni Diwa. Tapos na, ate. Bulong nito. Tapos na. Makalipas ang 1 oras, nakaupo sila sa sala. Ang katahimikan ay mas magaan na ngayon. Inis-scroll ni Diwa ang kanyang telepono. Kumakalat na, ate, sabi ni Diwa. Trending yung hashtag na #ByByKing at may statement na ang Tuktok Creatives fired na si Silayan. Ang social media accounts niya deactivated na lahat. Tumingin si Maya sa kawalan. Hindi siya nakaramdam ng saya o tagumpay. Ang nararamdaman na niya ay kapaguran at isang kakaibang kapayapaan. Nang mag-isa na lang siya sa gabing iyon, tumayo siya sa harap ng salamin sa kanyang silid. Isang silid na ngayon ay sa kanya na lang. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon. Ang babae sa salamin ay mukhang pagod. Ang kanyang mga mata ay bahagyang maga mula sa pag-iyak. Ngunit may bago sa kanyang tingin. Isang bagay na matagal nang nawala. Lakas. Kalinawan. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, nakita niya hindi ang asawa ni Dalisay Santiago. Nakita niya si Lihimaya Alcantara. At sa kanyang isipan, isang tanong ang nabuo. Hindi na puno ng takot, kundi puno ng posibilidad. Ano na ang susunod? Lumipas ang 6 na buwan. Ang panahon na dati tila huminto sa loob ng mansyon sa Urbanisio Paraiso ay muling umagos. Dala ang pagbabago at paghilom. Ang usap-usapan tungkol sa eskandalosong livestream ay unti-unti nang humupa. Naging isa na lamang alamat sa mundo ng social media. Si Dalisay Santiago, matapos harapin ang mga kasong isinampa ni Maya at ng Tuktok Creatives, ay nawalan ng lahat. Lisensya, reputasyon, at yaman. Ang huling balita tungkol sa kanya ay isa na lamang siyang anino ng dati niyang sarili, nakikipaglaban sa mga demonyong siya mismo ang lumikha. Ang mansyon, ang dating gintong hawla ni Maya ay naibenta na. Gaya ng kanyang ipinangako, ang lahat ng perang nakuha mula rito, kasama ang kanyang kabahagi sa kumpanya, ay napunta na sa Fuerza Filipina Foundation, isang organisasyong tumutulong sa mga kababaihang nakakaranas ng pang-aabuso.
Ang tahanang naging entablado ng kasinungalingan ay isa na ngayong simbolo ng pag-asa para sa iba. At si Lihimaya, nakatayo siya ngayon sa likod ng counter ng Kapihan ng Pag-asa. Ang lugar na dati tagpuan lang nila ni Diwa ay kanila nang pinapalago. Ang dating eleganteng bestida ay napalitan ng isang simpleng apron. Ang kanyang mga kamay, na dati sanay sa pag-aayos ng bulaklak, ay sanay na ngayon sa pagtitimpla ng kape. At sa kanyang mukha, isang ngiti ang laging nakapinta. Isang ngiting hindi na maskara, kundi isang tunay na refleksyon ng kapayapaang natagpuan niya. "Ate, may naghahanap sa'yo," sabi ni Diwa habang nagpupunas ng mesa. Isang babae ang lumapit sa counter. Pamilyar ang kanyang mukha. Isa siya sa mga dating kapitbahay nila sa Urbanisio Paraiso. "Mrs. Santiago? Miss Alcantara," bati ng babae. May halong paghanga sa kanyang boses. "Gusto ko lang sabihin, you are an inspiration. Ang tapang mo." Ngumiti si Maya, isang ngiting puno ng pasasalamat. "Salamat po, pero Lihimaya na lang po o Maya." Hindi na siya si Mrs. Santiago. Binitawan na niya ang apelyidong iyon, kasama ang lahat ng sakit na kaakibat nito. Siya na ulit si Lihimaya Alcantara. Buo at malaya. Nang makaalis ang customer, naupo si Diwa sa tabi niya. "Ano ang plano mo mamaya, ate? May bago raw na Korean film, gusto mo manood?" Sige," sagot ni Maya. "Pero sa ngayon, gusto ko lang munang umupo dito. Pakinggan ang tunog ng coffee machine, amuyin ng kape. Ang sarap pala sa pakiramdam ng simple." Ang buhay niya ngayon ay simple. Malayo sa kinang at karangyaan ng dati. Ngunit ito'y mas totoo, mas makabuluhan. Natagpuan niya ang kaligayahan hindi sa paghihiganti, kundi sa pagpapatawad. Pagpapatawad hindi para kay Dalisay, kundi para sa kanyang sarili. Ang pagpapatawad sa sarili dahil sa pagpayag niyang maging anino ng iba sa loob ng matagal na panahon. Habang papalubog na ang araw, ang ginintuang sinag nito ay tumago sa salaming bintana ng coffee shop. Lumilikha ng isang mainit at payapang kapaligiran. Kinuha ni Maya ang kanyang paboritong tasa, isang simpleng puting mug, at nagtimpla para sa sarili. Umupo siya sa isang bakanting mesa sa may bintana. Pinanood ang mga taong naglalakad sa labas. Bawat isa ay may kanya-kanyang kwento. Dati, ang mundo niya ay umiikot lang sa iisang tao. Ngayon, ang mundo niya ay kasing lawak ng kalangitan. Huminga siya ng malalim, nilalasap ang bawat sandali. Ang sakit ay naroon pa rin. Isang peklat na marahil ay hindi na tuluyang mawawala. Ngunit hindi na ito kumikirot. Isa na lamang itong paalala ng isang laban na kanyang ipinanalo. Isang tunog ng kampana mula sa pinto ang pumukaw sa kanyang pag-iisip. Isang bagong customer ang pumasok. Hindi niya ito gaanong pinansin hanggang sa tumayo ito sa harap ng kanyang mesa. "Excuse me, miss," sabi ng isang pamilyar na boses. "Pwede bang makiupo?" Napatingala si Maya. Ito ay isang lalaking matagal na niyang hindi nakikita. Isang dating kaibigan mula sa kolehiyo. Isang arkitekto rin na minsan ay naging kakumpetensya ni Dalisay sa isang proyekto. Ngumiti ito. Isang ngiting magalang at walang anumang pagkukunwari. Nagulat si Maya. Ngunit isang maliit na ngiti rin ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang kwento niya ay hindi pa tapos. Ang aklat ng kanyang buhay ay hindi nagsara sa huling kabanata ng pait. Sa halip, ito ang unang pahina, ang unang pangungusap ng isang bagong kabanata. At sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman ni Lihimaya na handa na siyang simulan itong isulat. At dito po nagtatapos ang kwento ni Lihimaya. Ang aral na iniiwan sa atin ng kanyang paglalakbay ay simple ngunit makapangyarihan. Ang pagtataksil ay hindi katapusan, kundi isang pagkakataon. Isang pagkakataon upang muling buuin ang sarili, hindi mula sa abo ng nakaraan, kundi mula sa lakas na matagal nang natutulog sa ating kalooban. Ang tunay na paghihiganti ay hindi ang pagsira sa iba,
kundi ang pagbuo sa ating sarili ng mas matatag at mas malaya kaysa dati. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwentong ito. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon. Ano po ang masasabi ninyo sa naging desisyon ni Maya? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.